Hello guys! Welcome na naman sa panibago nating content. Ayan, pag-usapan natin ngayon ay itong DJI Mini 2 SE. Ayan, nabili natin to as standard sa SM Fairview. Kaya lang, naghanap ako ng bag. Ayan, sa marketplace. Separately binili ko siya. Kulang natin siya ng 900. So ngayon, bakit standard? Nung una kasi guys, iniisip ko wala naman akong gagawin sa Flymore combo na may 3 battery at hub kasama ng bag. So iniisip ko maigi kung standard na lang, kasi nga sabi ko pwede namang i-charge pag na-lobat yung battery. Kaya lang, bago kami magbiyahe, nung papunta kami ng Dinggalan, napaisip ako, sabi ko dapat pala yung nangalang kinuha ko yung Flymore combo, kasi kung mag-iisip ako kung babiyahe tapos nag-take ka ng mga video clip, obligado ka na i-charge ka agad yun, which is wala namang problema kasi nasa sasakyan ka naman, pwede ka namang mag-charge habang bumabiyahe. Kaya lang mas hassle. Kaya napaisip ako, since nabili ko na nga itong drone na to, labas lang natin. So nag-additional na lang ako ng another battery pa, which is napaisip ako yung medyo napamahal lang talaga. So ito yung 2 battery. So ginagawa ko, sa drone ko na lang china-charge. Ayan. So okay naman, sa dalawa okay naman na ako doon, kasi kung may hinto-hinto ka naman sa mga gilid-gilid pag minadaan kang maganda, sa isang full charge nito, marami ka naman nang makukuha doon. Kasi although hindi ko pa ito natatry ng actual sa akin, pero 31 minutes ang claim ng DJI dito sa drone natin, sa battery. So ito yung unit. Bumili na lang din ako ng pang tip ng propeller, which is alam ko sa Flymore combo meron na kasama na ito. So sayang hindi Flymore combo yung nakuha natin, no? Mas nakasulit sana tayo. Ayan. Tapos yung memory card, separately din natin to nabili. 128 gig SanDisk. Ayan. So ito yung controller. Ayan. Okay na okay. Sulit na sulit to guys, yung pagkakaroon ng drone kasi masulit kung Flymore combo ang mabibili nyo. Lalo na kung mahilig kayo mag-travel, mabibitin kayo kasi kung isa lang. So masulit yun kung Flymore combo. Tapos ano pa ba naman? Ayan, marami. Kompleto naman siya, may mga additional. Ito pala, kumuha rin ako guys no, ano bang tawag dito? Necklace. In case talagang kinakailangan yung bitawan yung controller para hindi nyo laging hawak. Halimbawa kung may backpack kayo, tas suot nyo pa tong bag na to, shoulder bag, mas mainam kung kung meron kayong neckband or necklace para nakakabit lang yung controller nyo dito. Yan yung kinuha natin. Ano pa ba? Wire. Meron siyang USB Type C to Type C. Actually dalawa to alam ko eh. Meron pa siyang, hindi ako nagkakamali, meron pa tong micro SD, pero hindi ko alam kung saan ko nailagay. So ayan, Type C to Type C. And then meron akong one set ng propeller, and then yung screw pagka magpapalit ka. So yan lang yung laman ng package, ng box na nabili natin.
from DJI Mini S2. Ayan. So mahirap ba magkaroon ng drone? Actually yung una guys, hesitant talaga ako kahit matagal ko nung gustong magkaroon ng drone. Natutuwa ako. Dami kong iniisip kasi sayang. Sabi ko baka mamaya may mga napapanood akong vlogger, may isa akong vlogger na sinusundan na wala yung ano niya, natangay ng ibon, nadagit. Sabi ko nakakapanghinayang yun Ayan, tas maliit pa, diba? So, inisip ko sayang. Tapos inisip ko yung hirap magpalipad. Isip ko baka mamaya mahirap, baka mamaya saan tumama. Pero nung nagpapalipad na ako guys, although mahirap talaga sa umpisa, yung unang-unang palipad mo, kakaba-kaba. Tapos syempre kinakapa mo. Pero sa umpisa lang naman nakakakaba. Nakakatuwa pag nakita mo na yung pinapalipad mo, pag nakikita mo na sa monitor, sa controller mo, sa cellphone mo. Nakakatuwa, lalo na pag mataas na yung lipad niya. So yun. Sa mga gustong magkaroon, ayan, Mini S2, Mini 2 SE, okay na okay siya guys. Yun nga lang, compared sa mga sumunod na dito, yung 3 Pro, Mini 3 Pro, tsaka 4 Pro, mag-i-invest kayo ng malaki. Pero yun talaga actually guys, kung gusto mong magsimula, mas maganda yun kasi meron siyang obstacle avoidance. So, ibig sabihin, omnidirectional. Mas okay yun. Kung ako lang tatanungin at talagang gusto nyo magkaroon ng drone, yun nga lang medyo mahal lang talaga kumpara dito. Malaki ang presyo, difference compared dito. Pero kung maingat naman kayo, lalo na kung open area naman palagi yung pagpapaliparan nyo, okay siya. Make sure lang na talagang walang mga poste or talagang mas mataas siya sa mga poste na pagpapaliparan nyo. Make sure na mga walang wire, talagang open yung pagpapaliparan nyo. Ayan. So ngayon, punta na tayo kung bakit ko naisipang i-vlog to. Yung pinakahuli, yung tibay or yung durability nitong DJI. So siguro naman hindi lang dito sa SE matibay to, no? Siyempre malamang gawa talaga ng DJI talagang matitibay. Pero na-experience ko, ayan guys, pakita ko yung video. Nung nasa Dingalan kami, pumunta kami sa Batanes of the East. Yan, hindi ko alam kung anong gagawin ko nung medyo pinapababa ko na yung drone, dahil nga kasi pag nagpapalipad ka, hindi ko lang alam kung siguro dahil nga masyado akong kabahin. Ang dami kong iniisip kasi once na nasa ere yung drone ang dami mong iniisip na baka inisip mo biglang may lumabas na ibon, parang ganun. Ang dami mong pinaghahandaan, yung malakas na hangin, kaya minsan parang hindi ka na makapag-isip ng tama. Nung lumapit na yung drone, ayan, ayun, aso ingay. So yun, yung lumapit na yung drone, pinapababa ko siya, kaya lang nandun siya sa puno kasi may gusto kong kuhaan. Ayan, kasama namin, picture ko sana from top pababa. Kaya lang lumapit siya sa puno at hindi ko na nakontrol, kinabahan na ako. Imbis na pipindutin ko yung ipipress ko yung para tumaas, hindi ko na nagawa. So parang sumabit na siya dun sa may puno. Ayan, kinabahan talaga ako nung sumabit. Sabi ko laglag, akala ko guys sira. Pero yun, nung tumama na siya, mataas din yung nilaglagan niya, sumabit sa puno o lulupa naman yung pinagbagsakan niya. Akala ko nga may damage, pero wala siya guys. Walang ka-damage tong ano natin, tong DJI. So tuwan-tuwa ako, sabi ko grabe ang tibay. And guys, pakita ko lang din sa inyo. Ang ating
drone. Ayan. Kaya guys, wala siyang damage. Nakita nyo naman yung pag-ikot niya sa puno, di ba? Ayan. Okay na okay. Tapos nung nakuha ko, ibinigay sa ang nag-abot sa akin kasi nga nasa taas kami nung pinaka tawag dito, may pinaka tungtungan pa dun sa taas nung nung Batanes of the East. So inabot na lang sa akin to nung tour guide namin. Ayan. Tapos tinesting ko ulit. Ayun. Tuwan-tuwa ako. Kaya matibay ba? Excuse. Matibay ba? Matibay. Siyempre, huwag nyo lang intentional talaga na depende rin talaga sa kung paano siya babagsak o paano siya magka-crash, 'di ba? Pero matibay, yes, matibay ang ang DJI Mini 2 SE. So, yun guys, yun lang yung masasabi ko dito. Looking forward ako sa mga susunod nating content kasama ang ating Mini 2 SE. Wala pa siyang pangalan ngayon guys. Nag-iisip pa ako kung anong pwedeng ipangalan sa ating drone. So yan, maraming salamat guys sa panonood. Hanggang sa muli, babush!